ay nagtatrabaho ako. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon din po. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain ngayong hapon. Ang lahat po ay welcome sa ating pananambahan dito sa Jesus ang Daan Christian Ministries. Para po sa ating pagbasang tugunan, sa ating verse, may dala po kayong banal na kasulatan, buksan niyo po sa Psalms 105. Psalms 105, kung meron kayo application sa inyong mga cellphone, ganito po ang sinasabi. Give thanks to the Lord, call on His name, make known among the nations what He has done. Sing to Him, sing praise to Him, tell of all His wonderful acts. Glory in His holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Ano ang sabi ng ating binasa? Magpasalamat daw tayo sa Panginoon, tawagin daw natin ang kanyang banal na pangalan. At ano ang sabi dito? Make known among the nation, but yes, that ipabatid natin sa lahat ng bansa ano ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Katulad na lamang nung nakaraang bagyo, magpasalamat tayo dahil na-spare tayo sa bagyong dito. Super bagyo po yun. At ang kawawa lang ay yung mga inaanan. So, ganun, kabuti ang Panginoon. Sabi dito, sing to Him, sing praise to Him. Awitan daw natin ang Panginoon. Awitan siya ng mga papuri. Tell of His wonderful acts. At sabihin daw natin at ipahayag sa lahat ang kanyang magagandang mga ginawa sa ating buhay. Glory in His holy name. Let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Ang lahat daw ng puso na nagsasaliksik at hinahanap na ang Panginoon ay dapat magpuri. So kung tayo ay may Kristo sa ating puso, dapat papurihan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ganitong mga gawain, sa pamamagitan ng ating mga pag-awit at ng mga papuri sa Kanya. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan ka namin sa hapon ito. Salamat po sa mga anak mo na itinako mo dito upang sama-sama kami magpuri at manalangin, Panginoon, at mag-aral ng iyong salita. Lord Jesus, kung meron pa kami mga kapatiran na padating pa, natigil po silang payapa at ligtas, Panginoon, sa dahon ito at sa aming sama-samang pagpupuri sa iyo. Nawa o dakilang Diyos, maluwalhati ka namin at ikaw ay malugod sa aming mga papuri sa iyo. Samahan mo po kami, Panginoon, sa aming pagsamba sa iyo, sa aming pag-aawitan, sa aming pagbabasa at pagbubulay-bulay ng iyong mga salita. Pangunahan mo po ang iyong anak na gagamitin sa hapon ito. At nawa o Diyos, ang bawat isa ay bukas ang mga puso upang malayang tanggapin ang mga salita mo. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Tinatawagan ko po ang mga kapatid na Angel Faith at Ann at si Malu para dito sa worship game. Hello, Mike. Jesus.
buhay may kahulugan, sa piling mo may kapayapaan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Iniwan sa'yo, walang natagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Iniwan sa'yo, walang matatagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Iniwan sa'yo, walang matatagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso ko't isipan, kundi ikaw lamang, Jesus, ang kailangan. Iniwan sa'yo, walang matatagpuan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaligtasan at buhay na walang your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. Troubled times it's you I see. When you first, that's all I need. I come along and fall to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are always, always there, every now and everywhere. You're the bound so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no way. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus.
Thank you for your name. Thank you for your word. Let's sing it now. The Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of your enemy. He that gives me the power, He will crush every power, and be the power of darkness underneath my feet. Sing it again. Oh, the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. He that gives me the power, He will crush every power, and be the power of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. 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 The Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. The Most High. Name of the Lord. Name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. Righteous run into it, they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Don't you love Jesus today? Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. The Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. He that gives me the power, He will crush every power, and bring the powers of darkness underneath my feet. The Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. He that gives me the power, He will crush every power, and bring the powers of darkness underneath my feet. Praise the Lord at pinawisan ng ating worship team. So blessed is the name of the Lord, no?
At ang lahat ng kalaban, makakapunan po tayo. Ang lahat ng kalaban ay kayang-kayang durugin ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Sa puntong ito, tayo po ay nasa bahagi na ng pagkikinig ng salita ng Diyos. Ngayong hapon, ihanda na po natin ang ating mga puso't isipan sa mensahe na dadalhin sa atin ngayong hapon ni Pastor Edgar San Miguel. Siya po ay magpapatuloy na. Bago po pala ang lahat, akin pong ina-acknowledge ang ating isang bisita, si Ate Abigail. Si Ate Abigail Mendoza, galing pa to fresh from Batangas. Salamat din na nakarating ka dito at kasama namin sa pananaban. Magandang hapon po sa ating lahat. Gandang hapon po. Ako'y napupuri sa Panginoon dahil mayroon tayong visitor. Abigail ba? Abigail. Okay. Alam po ninyo, hindi ito aksidente. Talagang ito ay utos ni Lord na sumama ka. Tinausap ka ni Lord, kaya ka na nandito. Okay, ang atin pong topic sa hapong ito ay tungkol po kay Jesus. The secret of God. Ang lihim ng Diyos na bukod tanging siya lang ang nakakaalam. Yan po. The secret of God. Siya lang. Diba? November ngayon, last Sunday. Sa December 1, first Sunday ng December 8, December 8, Christmas party natin. Lahat po dito tayo. 9:30 ang pasimula. Magtatapos ng 11. At dito na rin po tayo manananghalian. Maganda po ang inihanda. Isang buong litsong baboy. 4 na litsong manok. 2 malaking bilao. Pansit palabok at pansit kanton. Yan po ang ating pagsasalu-saluhan. Huwag po kayong maghiya. Lahat ng kaibigan nyo, kasamahan nyo sa lugar ninyo, anyayahan nyo, dalhin nyo rito. No? Kasi iyan ang isa sa mga paraan na misyon. Mag-misyon po tayo. Okay. So, December ang kapanganakan ni Jesus. Yan pong the secret of God na bukod siya lang ang nakakaalam, yung Diyos Ama. Ang gusto niya pong ipahiwatig yan na balang araw, ihahandog niya si Jesus para sa atin, para sa kaligtasan natin. Ibig sabihin, kung bawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin dahil lahat tayo nananampalataya. At dito po, wala po tayong religion na pinag-uusapan. No? Welcome po lahat ng tao dito. Ang Katoliko po, 3 klase. Unang-una, Roman Catholic. Sila ang unang-una. Inahati sila, nagkagulo. Kumbaga sa West, ang isa, sa East, ang isa. Ang tawag doon sa isang Katoliko, Orthodox Catholic. 2 na. Si Martin Luther ay pari. Ang pioneer ng mga born again or Protestant. Siya ang pioneer. Pari po siya na nagprotesta siya against sa mga pari dahil nakita niya mga 96 na hindi niya nagustuhan, kaya umalis siya. At itiniwalat din siya. So, ang tawag po doon kay Martin Luther, siya ang pioneering ng born again. Ang tawag po, Evangelical Catholic. Bakit Catholic 3? Kasi isa po ang paniniwala natin. Roman Catholic, naniniwala sila na may iisang Diyos na mayroong 3 person. Diyos Ama, Diyos Anak,
at Diyos Espiritu Santo. Nakuha po ba natin? Roman Catholic po yan. Ang Orthodox, ganun din po. Ang Evangelical Catholic, ganun din po. Naniniwala sa tatlo. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Pero tandaan nyo hindi tatlo ang Diyos. May iisang Diyos na mayroong tatlong persona na tinatawag. Yung Ama, nagpangsyon noong panahon ni Moses, panahon ni Isaias, ni Propeta Samuel, kinakausap yan sila. Maging si Moses, kinakausap yan. Nagsasalita po noon. At ang mga tao noong panahon, takot na takot. Kapag naririnig na yung boses ng Ama, takot na takot. Sabi nila, Moses, Moses, ikaw na lang ang pumunta dyan. Ikaw na lang ang umakyat, ikaw ang kumausap. So takot na takot po ang mga tao. No? So, ba't ako napunta dyan? Okay, si Jesus po ang ating sekreto. Nang ihayag po yan, si Jesus nagkaroon na ng kaligtasan. Kaya dito, Abigail, no, napakahalaga po, natandaan po ninyo ang turo ko na biblical naman. At hindi lamang po yan, kung hindi mo matandaan, napakadali. May YouTube po tayo. Search nyo lang Edgar San Miguel, mapapanood nyo na ito. Kaya yan, naka-video tayo. Na mapapanood mo, marirecall mo. Napakahalaga nito. Na kapag tayo ay binawian na ng hiram na buhay, di ba? Hiram lang natin ang ating buhay sa Diyos. Pag binawi na yan, wala na tayong magagawa. No. Kaya, tingnan po natin, ano ba yan? Saan ba yan mababasa? Ito po ang ating teksto. Deuteronomy chapter 29, verse 29. Ang sabi po dyan, mayroon pong sekreto na bukod tanging ang Diyos lang ang nakakaalam. At mayroon namang kautusan, yung batas na ibinigay ni Moses. Batas panoong pang nauna. Dahil noon, ang sabi, ang mga babae huwag magpaputol ng buhok. Maraming bawal na pagkain. Walang kaliskis, huwag mong kainin. Baboy, huwag mong kainin. Ang daming bawal noong panahon. Pero ngayon po, pwede na magpaputol ang buhok ang mga babae. No, hindi na po yan. Wala na po tayo sa batas. We are not under the law. We are under grace. No? Okay, so, ang tinutukoy po dyan, ang lihim na balang araw, mahayag ang katotohanan about salvation. Tingnan po ninyo, Deuteronomy, yan po ay panglima sa Bible. Una, sino nakakaalam? Genesis. Sunod, Exodus. Sunod, Levitico. Sunod, Numbers. And then, panglima, Deuteronomy. Yan po ay tinatawag na Pentateuch. Na ang ibig sabihin, puro batas yan. Puro batas. Lalo na sa Levitico, mababasa po ninyo yung bawal kumain ng mga baboy, mga kuneho, mga isdang walang kaliskis. Yan po ang nasasabi sa Levitico. Okay, so, iyan po ay inihayag. Tingnan po natin sa Isaiah chapter 9, verse 6. Tama ba? Isaiah chapter 9, verse 6. Ang sabi po diyan, sapagkat mayroong ipapanganak na isang sanggol na lalaki, ang siyang mamamahala sa atin, ang mabuting tagabayo, a good counselor, tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipi ng kapayapaan. Yan po ang sinasabi sa Isaiah. Inihula na ni Isaiah na darating ang panahon, ipapanganak si Kristo po ang tinutukoy diyan. Marami po nagsasabi, magpangga ngayon,
mga sikat pang iglesia na si Kristo po ay tao lamang. Tao lang yan, hindi yan Diyos. Nalulungkot nga ako, mayroon akong pamangkin. Ilagay niya sa Facebook. Ay, ano ba yan sila? Ang Diyos nila namamatay. Diba? Namatay si Jesus eh. Ang Diyos nila namamatay. Ang Diyos daw nila hindi namamatay. Yung Ama hindi namamatay. Ang hindi nila alam, may purpose. Kaya namatay si Kristo para sa atin. O, inuulit ko lang kasi may bago. Pag may bago, gusto ko ulitin yung salvation, napakahalaga. No? May purpose nung mamatay sa krus si Jesus. Bakit? Kung hindi siya namatay at kung hindi siya nagkatawang tao, kawawa tayong mga Pilipino. Hindi tayo maliligtas. Lahat tayo impyerno. Sa dagat-dagatang apoy. Kasi walang Kristo eh. Naligtas lang naman tayo dahil kay Kristo. Kaya kung hindi siya nagkatawang tao, alam niyo na, tungo natin sa impyerno. Pero, ang Israelita, as it is written, sapagkat nasusulat, lahat ng Israelita maliligtas. Mababasa sa Roma chapter 11 verse 26. They are saved. Ligtas, sila lang ang ligtas. Lahat ng lahi, no? Lahat ng lahi ang tawag. Ano ang tawag sa lahat ng lahi maliban sa Israelita? Sino nakakaalam? Matagal ko nang sinisermon. Lahat tayo ang tawag Gentiles. Sa Tagalog, Hentil. Sa madaling salita, pag Gentiles tayo o Hentil, ang ibig sabihin niya, makasalanan. Dahil tayo ay Gentiles, dahil tayo ay Hentil, makasalanan. Pag namatay tayo sa impyerno, ang tungo natin. Kasi makasalanan. Ngayon, Pastor, paano ba mawawala yung kasalanan? Isa lang ang gagawin natin. Mababasa po natin sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. Ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, Timoteo, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Di ba? Roman Catholic na nananampalataya yan. Kay Jesus, di po ba? Abigail? Kaya kayo nandiyan sa simbahan dahil kay Kristo. Di ba? Si Jesus Christ. So, ang banal na kasulatan pala, basahin nyo yan. 2 Corinthians chapter 3 verse 15, simula pa sa inyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Kaya, kawawa yung hindi naniniwala kay Jesus. Maraming tao po, mga sikat pa, hindi nananampalataya kay Jesus dahil tao lang daw siya. Ay hindi nila alam, kapag ang Ama kasi, kapag ang Diyos ay hindi nagkatawang tao, di ba, nasabi ko na yan sa inyo, pasabugan mo man ng dinamita yan, atomic bomb, hindi yan mamamatay, God yan, Diyos yan eh. Pero, dapat siya magkatawang tao para pag pinatay siya, mamamatay siya. O pag pasabugan siya ng granada, pasabugan siya ng atomic bomb, mamamatay siya kasi tao lang. Pero dual po, siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao na ang purpose, mamatay sa krus. Kaya nga, di ba? Ulitin ko rin lang naman, alam to ni Ate Mel. Pakitaasan kamay, sino ba rito mga Israelita? Spiritual. Taasan kamay. Amen. Huwag kayong mahiya. Huwag tayong mahiya. Bakit tayo naging Israelita? Mababasa po sa Galatia chapter 3 verse 29. Sino nakakalam? Ang sabi po sa Galatia chapter 3 verse 29, if you belong to Christ, you are Abraham's seed and heirs according to His promise. Sa Tagalog po, kung kayo'y kay Kristo, o di ba lahat tayong Katoliko kay Kristo naniniwala? Ang sabi, kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na
sa lahi ni Abraham. Si Abraham po ay Israelita. Si Abraham po ay Hudyo. Si Abraham po ay Hebreo. Sa kanya lahat yan ang galing. Nang si Abraham ay nanampalataya sa Diyos Ama. Doon lang nagpasimula ang Hudyo. Kasi dati, si Abraham din naman ay Gentiles. Wala pang Hudyo noon. Wala pang Israelita noong panahon. Dahil si Abraham, Gentiles, makasalanan. Bakit? Bakit makasalanan si Abraham? Minana niya kay Adan at Eva. Diba? From Adam to Noe is 10 henerasyon. From Noe to Abraham is another 10 generation. So, ikadalawampung henerasyon si Abraham. Nang si Abraham magmahal sa Diyos, hindi na po siya naging makasalanan. Pinatawad lahat ng kasalanan niya at doon nagpasimula na si Abraham ay tinawag na Hudyo at tinawag na Israelita. Doon lang nagpasimula kay Abraham. Nakukuha ba natin? Sa kanya lang kasi sila, si Abraham at ang lahi niya, chosen. Sila ay pinili. Sila ay chosen people. Meron bang pinili na mamamatay sa impyerno? No. Pag pinili ka ni Lord, you are saved. Kaya nga, pag hindi ka Israelita, kung hindi kayo nagtaas ng kamay, Gentiles ka. Makasalanan ka. Kaya, ang Bible po nagtuturo, 2 Timothy chapter 3, verse 15, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Dahil tayo ay nanampalataya, we are saved. Ligtas na tayo. No more condemnation. Mababasa po natin yan sa John 3:18. Basahin po ninyo sa John 3:18. Ano po ang sinasabi? Ang mga sumasampalataya kay Jesucristo ay hindi na hahatulang maparusahan. O, di ba? Lahat ba tayo sumasampalataya kay Jesus? Pakitaas ang kamay. Amen. Kahit Roman Catholic, sumasampalataya po yan kay Jesus. O so, kung sumasampalataya tayo, hindi na raw tayo hahatulan. But, ang sabi doon sa John 3:18, subalit, ang hindi naniniwala kay Jesus at hindi nananampalataya kay Jesus ay hinatulan na. Sa English, condemn na. Tagalog, kondenado na. Wala ka na pag-asa kasi wala kang Kristo. Di ba? Ang sumasampalataya ay hindi nahatulang maparusahan. Subalit, ang hindi naniniwala kay Jesus ay hinatulan na. Condemn na. Ibig sabihin sa impyerno at tungo. Pero, kung buhay pa siya na nakarating dito at naunawaan niya itong itinuturo ko, maliligtas siya. Nakuha ba? Kasi yun ang napakahalaga eh. Yung malaman natin na tayo pala ay ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Mababasa rin sa Roma chapter 8 verse 1. Ang mga nakipag-isa kay Jesucristo, ang mga nakipag-isa ay hindi na hahatulan. No more condemnation. Yung na kay Kristo, if you belong to Christ, no more condemnation. Yun po ang napakalaga. Kaya yan po ang secret. Yan po ang secret. Salvation po yan. Di ba pangalawa, ano yung sinasabi? Subalit, nahayag na sa inyo ang kautusan. Di ba? Nahayag na? Yan ba? Pakibasa na? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata sa atin. Ay, hindi pa yan. Sorry. Walang hanggang ama. Pangulo. 9:6. Mamaya, susunod yan. Okay, sige, tingnan natin. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ito maganda rito. Kasi marami nga nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos.
O ang sabi rito, na bagamat si Jesus ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin at namatay sa krus. Subalit, diba? Siya ay, ang pangalan niya ay nasa taas. Maging sa langit, siya ang igagalang sa lupa, maging sa ilalim ng lupa. Ang lahat ay luluhod. Diba sinasabi niya, luluhod? Kasi, pag Diyos ka, luluhudan ka talaga. Saka ang pananampalatayang salita, ang pananampalataya, sa Diyos lamang yan. Pag sinabi mong nananampalataya ka sa Diyos, nananampalataya ka kay Jesus, sa madaling salita, si Jesus ay Diyos. Kaya nga siya, na bagamat siya ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit na maging kapantay ng Diyos, bagkus inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagmistulang alipin, oo, katulad ng tao, at siya ay namatay sa krus. Namatay siya sa krus. Di ba? So, yan po maliwanag na si Jesus ay totoong Diyos. Pilip, ano to? Ay, mali. Ito yun. Sinabi ko kanina. na bagamat nasa Diyos, ito yung sinabi ko kanina. Ano ba yung kanina? Filipos 2. Okay, na bagamat sa pareho pala. Okay. Pareho lang, no? Ito, 1 John 5:20-21. Ito po ang maganda. Ang sabi po dyan, pakibasa nga ang Tagalog. At kailangan natin pagtatalito ang anak ng Diyos at tayo ay bigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Pagtugin tayo sa kanyang anak na si Jesus Cristo. Ito ang mabuhay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ang anak ko magasinay tayo sa mga Amen! Si Yesu Cristo ang tunay na Diyos. Diba? Liwaliwanag. Siya ang tunay na Diyos. Okay, kaya huwag tayong mag-alinlangan. Kaya nga ang ating pangalan sa church natin, ito, si Jesus ang daan. Yan po ang napakahalaga. Kaya, di ba, sa December, magbe-birthday siya. December 1, simula December 1, December 8, December 15 hanggang 22, yung pong box na yan, babalutan niya ng Christmas wrapper. Huwag niyong kalit. Anong wrapper? Christmas wrapper. No? Babalutan niya. Huwag niyong kalimutan, di ba? Pag may birthday ang mahal niyo sa buhay, nirinigaluhan niyo. Yan po ay para sa church building natin. Ang pera po natin sa kasalukuyan ay 95,000. Maliit pa yan. Kasi milyon na ngayon pang nagpagawa ng church. Pero ang lahat nagpapasimula sa maliit. Kaya kung mahal natin si Lord, regaluhan po natin. No amount. Yung bukal sa inyong kalooban. Hindi ko kayo utusan na mangako. Hindi ko kayo utusan na magbigay kayo ng ganitong halaga o ikapo. Wala po sa akin yan. Pag-ibig po ang palakad ko rito. Bukal sa inyong kalooban. Nabigyan na ba sila ng red? Wala pa. Sige. Mamaya, bibigyan ko kayo ng red na sobre. Kasi yung red na sobre para sa ating building. Yung dito naman, para sa gastusin sa pang linggo-linggo. Gumagastos po tayo. Okay. So, Mateo 28:18. Ito pa po ang maganda. Diba? Ang sabi ni Jesus, ibinigay na sa Kanya ang kapangyarihan dito sa lupa at kapangyarihan sa langit. Ibinigay na, tinurn over na. Nakakalungkot. Itinurn over na sa Kanya. Wala pa rin naniniwala. Tao lang yan. Oo, totoo. Talagang naging totoong tao. May purpose para mamatay. Pero ayaw talaga nilang maniwala. Yan na, siya na ang may kapangyarihan. Itinurn over na sa Kanya.
Siya na ang mga pangyarihan. Kaya maliwanag na si Jesus ay totoong Diyos. Ito po sa Kolosas, maganda to, itong Kolosas. Ang sabi po, na siya na kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Di ba kanina sinabi ko, yung purpose para mamatay siya sa krus, para katubusan ng ating mga kasalanan. Tinubos tayo. Sa English, ransom. Bayad na. Binayaran ni Jesus. Ransom. Kaya di ba, anong sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6? Si Jesus, may iisang Diyos at si Jesus Kristo. Si Jesus Kristo ang tagapamagitan, mediator sa atin at sa Diyos. Ngayon, may namamagitan na. Noong panahon, sa lumang tipan, wala pong mediator. Nung hindi pa pinapanganak si Jesus. Kaya nang ipanganak si Jesus, simula po ng nangangaral na siya po ay mediator. Ano ba ang ibig sabihin ng mediator? Yung kasalanan mo noon, kasalanan mo ngayon, pati yung darating mong kasalanan, bayad na. Si Jesus ang nagbayad. Kaya mapalad tayo. Mapalad tayo na bagamat hindi natin matiis na magkasala, wala tayong magagawa. Wala naman talagang hindi nagkakasala. Pakitaas nga kamay dito yung hindi nagkakasala para malaman natin, hindi rin ako magtataas. Ha? Kasi pag nagtaas ako, ibig sabihin niya, hindi ako nagkakasala. Nagkakasala po tayong lahat kasi mababasa po yan sa 1 John chapter 5 verse 8. Ano po ang sinasabi doon? 1 John chapter 3 yata. O, basta nandiyan niya kung hindi 3:5. 1 John chapter 1 John chapter 1. Nakuha, hindi 3, hindi 5. Chapter 1, verse 8. Ang sinasabi po doon, kapag sinasabi niyo hindi kayo nagkakasala, dinadaya mo ang iyong sarili at wala sa iyo ang kanyang salita. Sa 1 John 1:10, kapag wala kang kasalanan, sinasabi mong wala kang kasalanan, ginagawa mong sinungaling ang Diyos at wala sa iyo ang katotohanan. So maliwanag na ang lahat ng tao ay nagkakamali, di ba? Walang perfecto. Sabi sa Roma chapter 3 verse 10, ano ang sabi doon? Walang matuwid. Wala ni isa. Walang righteous. Not even one. Walang righteous. Pero, dahil tayo ay nanampalataya kay Kristo, tayo ngayon ay righteous na. Nakuha ba? Tayo ngayon ay matuwid na. Kaya nga, di ba? Ano lang ang gagawin natin? Kilalanin natin makasalanan tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At higit sa lahat, tanggapin mo si Jesus bilang Lord and Savior. Siya lang ang Panginoon at tagapagligtas. So pag nanampalataya ka sa Kanya, we are saved. Ano po ang dapat nating ikalungkot? Kaya sa December, magsaya tayo. Dahil yung pagkapanganak niya, alalahanin natin. Walang date po hindi December 25. Pero tama naman ang lagyan kasi hindi magiging holiday. Di ba? Kaya December 25 nilagyan. Pero ang sabi sa Bible ay taglamig ng ipanganak si Jesus. Kaya lahat naman tayo naniniwala kay Jesus. Di ba? Pakitas nga ang kamay kung sino yung nananampalataya kay Jesus. Very good. So kung lahat tayo ay nananampalataya, may assurance tayo. Sigurado na kapag binawi na ng Diyos ang buhay natin, sa piling niya tayo pupunta. Sino pa ba ang aayaw? Yan ang secret noong panahon. At yung batas, yung kautusan, walang nakasunod. Nung walang nakasunod, pag ang kaligtasan mo, aasa ka sa kautusan, hindi mo masusunod. Nasa ilalim ka ng sumpa. Dahil bakit? Yung 10 na lang, wag na yung 652. Wag na yun.
Yung 10 na lang hindi natin mamemorya at hindi natin nasusunod, ang ibig sabihin, nasa ilalim ka ng sumpa. Ikaw ang dapat ibitin sa krus. Ikaw ang dapat ipako sa krus. Hindi si Jesus. Kasi nasa kautusan ka. Kaya nga, di ba sabi sa Galatia chapter 5 verse 18, if the Spirit is in you, you are not under the law. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Sa biyaya. Kaya nga, we are saved by grace. Naligtas tayo sa biyaya, hindi sa pagsunod sa kautusan dahil wala namang nakasunod ng batas. Oh, taas nga ng kamay kung nasusunod yung kautusan. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Yun ang pagsisinungaling, ang dami na dadali dyan. Di ba wala? Pero pag minahal mo si Lord, nasunod mo na ang kautusan. Sa susunod, itutuloy ko yan. Kung bakit nasunod na lang, nasunod mo na ang kautusan. Pag nanampalataya ka sa Kanya. Okay, sabihin ko, Matthew 5:17. Ang sabi ko rito sa Matthew 5:17, si Jesucristo ay bumaba dito sa lupa, hindi para pawalang bisa ang kautusan, kundi ito ay Kanyang tuparin. Kita nyo? Diba tinupad niya? Siya lang ang nakasunod sa kautusan. Walang taong iba. Only Jesus. Siya lang ang nakasunod. He fulfilled the law. Siya lang ang nakasunod sa kautusan. Kaya, pag nanampalataya ka sa Kanya, nasunod mo na ang kautusan. Nakuha ba natin? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya, nasunod mo na ang kautusan na hindi naman tayo ang may gawa. Sige po, tayo po ay yumuko, manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabi nito. Salamat nga po na mayroon kang pinadala. Alam ko po, Lord, na ito ay hindi aksidente. Alam ko po, Lord, na dapat malaman niya katotohanan about salvation. Na ang sekreto na ikaw, Lord, kaya nang ipinanganak ka, saka lang nahayag ang katotohanan about salvation. Kaya maraming salamat po, Lord, sa gabi nito. Ito po aking dalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po, Pastor, sa isang mabiyayang mensahe. Ano nga yung ating pinag-aralan ngayong gabi? Ano ang pamagat ng ating pinag-aralan, mga kapatid? Ha? The secret of God. Ano yung sikreto ng Diyos? Na ipinanganak si Jesus upang ang bawat isa na nananampalataya sa Kanya ay naligtas. No? Ibinigay ng Diyos ang kaligtasan sa bawat isa na tumanggap. So, hindi lahat makakatanggap. Yun lang tumanggap. Yung may willingness na tumanggap sa Kanyang pagliligtas. So, pag tinanong, lahat po ba ay ligtas? Hindi po. Lahat lang na tumanggap. Bagamat ang pagliligtas ay para sa lahat, pero hindi lahat ay tumanggap. Kaya yan lang naman ang nakakalungkot. Kaya yan ang role ng bawat isa sa atin, na tayo ay magpahayag ng pagliligtas ng Diyos, ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayong gabi, gaganapin natin ang ating paghahandog. Napakabilis ang mga nagsipaghandog. Salamat sa Panginoon. At ngayon mga po ay tinatawagan ko si Ate Mer para ipanalangin ang mga handog. Habang nililikong po ay abit po ako.
Lord, I come to you. Let my heart be changed. Wind blowing from the peace that I found in you. Lord, I come to you. That weaknesses I see in me will be stripped away. Hey, hey, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Lord, under my eyes, let me see you face to face the knowledge of your love as you live in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life in living every day. Hey, hey, by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me, draw me to your side. And as I wait, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. And I will soar with you. Your spirit leads me on, and the power of your love. Praise God, purihin po ang Panginoon. It's okay. Practice makes perfect. Lord, maraming salamat po sa mga kamay na gandog at maraming salamat po sa buhay ng bawat isa sa amin na ito ngayong hapon ito. Maraming salamat po sa mga bagay na papapaling binibigay niyo sa araw-araw sa subong linggo perikalog niyo. Salamat po sa buhay na binibigay niyo sa araw-araw at kalakasan. Ito po ang tinundig na perikalog sa inyo. Sana po paligtagan pa
Salamat sa kantor. Amen. Para naman po sa ating pagbabalita, ang ating tuwing Miyerkules at Biyernes, alas 3 ng hapon, meron tayong Bible study dito na sa church. Na wala na muna doon sa kanila, Ate Lenny, hanggang November na katapusan. December, break muna tayo para pahinga ang pastor at ang mga namamahala. No? Kung kayo po ay libre, pag Wednesdays and Fridays, alas 3 ng hapon, punta po kayo dito para sa Bible study. Na marami po tayong matututunan sa mga aralin na yan. Sino po pa dito po pwedeng dumalo? Yung mga walang trabaho. November 27 and 29. 27 and 29, meron tayong 2 araw na Bible study. December, wala na. Ang ating patuloy ko pong inaanyayahan ang bawat isa sa ating Christmas party. Ang ating pong exchange gift ay 200. Sana nandito pa si AJ. Bago ka nga pala umalis, kung hindi ka pa makakalis within this week, i-text mo ako before Wednesday para masama ka doon sa prayer request na. Ang iba pang mga pagbabalita, yung mga kasamahan natin, yung mga kabataan at Mer na malapit sa inyo, pakibalitaan na lang sa ating mga gawain. No? Nakalimutan na yata nila na may Panginoon. No? So, nakakalungkot naman, dahil malapit na dumating ang Panginoon sa ibang mga churches, yan na ang kanilang mga message. No? Na malapit nang dumating ang Panginoon. Tayo ay magsikay din, mga kapatid. No? Ang pagbabalik ng Panginoon, halimbawa si Malu at saka si Ate Mer, no? Ang isa mawawala na lang bigla, ganoon yan eh. Parang dadagitin na lang. No? Yan ang capture. No? Dadagitin ka na lang bigla. Kaya kailangan maghanda tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. At ito nga ang isang paraan na tayo ay patuloy na nag-worship sa Kanya, patuloy na nag-aaral, upang sa Kanyang huling pagbabalik, tayo ay handa na. Inihahanda ng Diyos ang bawat isa sa atin sa ganitong kaparaanan. Meron ko pa bang... Kung wala na, tinatawagan ko po si Pastor para sa panalangin at pasbas. Naanyayaan ko pong tumayo ang kapulungan. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat din po sa mga blessing o pagpapalang patuloy po ninyong pinadadaloy sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang aming mga karamdaman na inyo pong pinagaling dahil nananalig ako na naniniwala na kayo po ang Jehovah Rapha, ang dakilang manggagamot. At marami din po kami mga kapatid na wala pang hanap buhay o may negosyo. Kayo po ang God provider. Nawa po Lord ay padaluyan po ninyo ng blessing ang mga anak mo sa dakong ito. At hinihingi ko nga po sa mga oras na ito ang iyong basbas. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Mommy,